Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening, brothers and sisters Good in evening po. Christ. Meron akong hindi ko na to kailangan i-introduce sa inyo at salamat at nandito siya ngayon. Thank you, Bible Lord. study tayo, mga kapatid, ha? Doc, kamustahin mo naman yung ating mga Comfy family? Kinakamusta ko po yung mga Comfy family, lalo na yung pamilya ko sa Comfy, Illinois, sila Sister Trining, Brother Rino, si Sister Reg, Kuya Ed, tsaka si Jeremy, tsaka lahat po ng mga nasa Comfy East. Binabati ko po kayo lahat. Amen. Sa gabing ito, bago yung ating Bible study, alam ko tayong lahat ay nasa kalinga ni Lord. Doc, naalala mo ba yung yung meron tayong album noon eh? Opo. Yung Christmas album. Opo, yun po yung Dakilang Pagsamba 3. Yun po yung Ayan. ating recording. 2 pala, oo. Oo. Ating recording. Meron doon yung na-compose ni Minister Jeff, naalala mo ba yan? Opo. Pwede ba nating total magpapasko naman eh? Tama po. Awitan mo naman tayo. Ako mga kapatid, katulad nung Sabado, nakita nyo ba? Hindi naman nakita, talagang heart's desire ko na kumbaga, nag-trio, sumali ko kay Brother Michael at kay Joel. Ngayon, sasamantalahin ko to. At kung napanood nyo yung nung Lunes, doon sa, andyan si Doc, di ba, nung Lunes, parang si Sister Ria nga, parang gusto ko nang sumali doon sa gitna, doon sa aawitin ni Lord. Pero ngayon, sa ayaw at sa gusto nyo,
Hindi, biro lang. Pwede naman Awit sumabay. tayo. Awit tayo, Doc. Ha? Awit tayo kay Lord. Yeah, sige, ito yung awitin, Doc, ano, yung kay Minister Jeff. Opo. Amen. Sige, awitin ni Doc at by God's grace. By God's grace. Amen. Sabay tayo, Pastor. Okay, thank you, Lord. Merry Christmas. Amen. Pasko na. Thank you, Lord. Si Jesus ang dahilan bakit may Pasko, ibigay na regalo sa mga tao. Kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko, binigay na regalo sa mga tao. Kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Magbibigayan, pagmamahalan, ang hatid nito. Kapayapaan, kagalakan, ang hatid nito. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. O kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. O kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin dumadampi sa atin, nagbabadya na Pasko ay darating. Nagbabadya na Pasko ay darating. Amen. Thank you. Nakasabay. Oo, mga kapatid, pagka kayo nagkaroon ng pagkakataon, punta lang dito at
baka kasabay niyo si Doc. Glory to God, ha? Mamaya konti yung Bible study. Meron pa, sasamantalahin ko na to, mga kapatid. Isang-isa na lang. Kasi sa ating new normal ngayon, yung Hebrews 10:25, physically, hindi tayo yung flesh and blood ba, hindi tayo nagkakasama-sama. Pero alam nyo ba na isang araw lamang sa templo ni Lord ngayon, nagaganap sa global na, nakakarating tayo sa mga tahanan ng ating mga kapatiran, nakakapag-prayer meeting, Bible study, fellowship, sa ganitong ginawa ng ating Panginoon Diyos na tayong lahat, virtually, we are, kumbaga, nakakapagbahagi, di ba, Doc? Tama, oo. And yung being at their own home, na nanonood ng TV, no, ng cellphone, it does not hinder us to help other people, to share our blessings this Christmas. So yun yung essence ng Pasko. We should give, we should share our blessings sa mga brethren natin, lalo na sa mga nangangailangan. Amen. Meron akong, Doc, na gusto kong awitin mo yung tungkol ito sa templo ni Lord. Gusto mo bigay yung kaperanggot na pinaka-substance ng kahalagahan ng temple ni Lord sa awitin, di ba? Opo, yes. Ang sabi nga doon isang araw lang, mga kapatid, nako, it's better to be in the house of the Lord than 1,000 elsewhere, di ba, Doc? Oo, ganun ka-importante. Amen. Better than any kahit isang araw lang, no, more than 1,000 days compared sa iba. Pwede bang makikisabay ulit ako? Opo, nako. Minister Arnold, Sister Jam, yung kanyang sa album to. Anong album ba natin to? Dakilang Pagsamba 6. 6, mga kapatid. Sige, mga kapatid, ihatid namin ito sa inyong mga tahanan. Kasi ang bawat tahanan natin na pinagdadausan ng salita ng Diyos, yan ay temple of God. Pag nandun ang salita ng Diyos, nako, napakahalaga niyan. It is the power of God to change us. Hallelujah. Sige nga, mga kapatid, paki-awitin namin ni Brother Doc. How I love your temple, Lord Almighty. How I want to be there. I long to be in the Lord's temple. With my whole being, I sing for joy to the living God. Even the sparrows have built a nest, and the swallows have their own home. They keep their young near your altars. Lord Almighty, my King and my God, how happy are those who live in your temple, always singing praises to you. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. The Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those whose walk is blameless. Blessed is the one who trusts in you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you.
praising you. How lovely is your dwelling place. And I'll be praising, oh God. Blessed are those who dwell in your house. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Glory to God, mga kapatid. Bible study tayo. Oh, mga kapatid. Merry Christmas, Doc. Merry Christmas. Oh, eto na, mga kapatid. Manalangin muna tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa aming dalawa. Nito, katang magbabahagi po sa Bible study. Yung pong anointing of the Holy Spirit, Lord, ang aming pangunahing pangangailangan upang maipahatid ang iyong mabuting balita ng kaligtasan sa aming Bible study. At salamat din po, Lord, at nagkaroon ng pagkakataon na kami bumabati sa ating mga kapatiran ng kapanganakan ni Kristo sa ating lahat. Again, manguna po kayo sa pagbabahagi, awitin kay Lord at mamayang konti ang Bible study. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Merry Christmas at welcome po sa ating midweek Bible study. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Hallelujah, hallelujah. O mga kapatid, lahat po ng nasa kanilang mga tahanan, kung kayo'y nakaupo pa, ay tumayo na kayo at sumabay kayo sa pag-awit natin sa oras na ito para po tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Give thanks to the Lord for His good and His love is eternal. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, awit na tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Come, let us sing with joy to the Lord. Come, let us sing with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come with a grateful heart. Let us sing unto the Lord. Come, let us praise. Come, let us praise with joy to the Lord. Come, let us praise with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come with a grateful heart and let us praise. Praise unto the Lord. He is my healer, Savior of my soul. He's everything to me. Come, let us dance. Come,
I'll be added on to you. Hallelujah. Oh, praise you, my Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Pag inuna natin ang Panginoon, nakatitiyak tayo na ang lahat ng ito ay idadagdag niya sa atin. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. I raise my voice
we serve. Jesus, mountains will be shaken. Mountains will be shaken. And the earth will fade away. Still you remain. Still you remain. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus, what an awesome God we serve. 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 Jesus, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ito na, mga kapatid, yung ating kapatid na magbabahagi dun sa Psalms 119 dito sa ating pagpapatuloy ng ating Bible study. Napakahalaga nung Ezra, mga kapatid, 7:10, na tayong lahat ng mga Kristiyano must study the Word of God with heart, and we must practice it. And of course, we should share it to all. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito'y para sa ang kaharian ng ating Panginoon Diyos ay lumaganap dito sa lupa. At ito lamang ang tunay na kasagutan. Katulad dun sa awit 19 verse 7 na the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Kaya again, ito na po ang ating kapatid na magbabahagi sa awit 119. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw mga kapatid. Salamat sa pagkakataon na muli ay makapagbahagi ng kanyang salita na ang dulot ay pagpapala saan man makarating. Sa awit 119:89 at 96, ito po ang sinasabi: ang salita mo, O Yahweh, ay hindi kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Sa verse 96, nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman, ngunit ang iyong mga utos, walang hanggan yaon saklaw. Ang mensahe ng ating Panginoon. Salamat po, aming Ama, at sa pagbasa pa lamang, Lord, talagang namamangha na kami sa iyong gawa. Salamat po sa kompletong Biblia na iyong pinagkaloob sa amin, na hindi na po kami nangangapa sa dilim, bagkos ang buhay na aming nilalakaran ay maliwanag.
At salamat po sa gabay, patnubay ng iyong salita. Muli kang mangusap at matuto po kaming lahat sa kapangyarihan ng iyong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw mga kapatid. So, nababatid ng mga awit na sa daigdig walang anumang ganap na anuman. Niliwanag niya na tanging ang salita, ang mga utos ni Lord, ang walang hanggan yung saklaw. At doon sa verse 89, sa English ay, Your word, O Lord, is settled in heaven. Ibig sabihin, yung salita ni Lord ay matatag at pwede talagang asahan. God's word is settled in heaven and boundless in value. Ipinahatid sa atin mga kapatid na ang lahat ng bagay sa daigdig limitado, may hangganan lahat, pero ang kanyang salita unlimited, walang hanggan, na pinaabot sa atin na kung ano man ang dapat malaman at ibig mabatid ng tao, kayang ipagkaloob ng salita ni Lord. Amen? Ganun kalawak ang abot ng salita ni Lord. Mawawala ang langit, naging ang lupa, mawawala, pero ang salita ni Lord hindi magkakabula. Mga damo, malalanta, ngunit mananatili ang salita ng Diyos, ang mabuting balita na aming ipinapahayag. Purihin ang Panginoon. So pagka sinabing your word is settled in heaven, sabihin wala nang anumang pagtatalunan. Kung ano pa man ang dapat pag-usapan, napag-usapan na. Ano na yan? Tapos na. Sabihin tatanggapin mo na lamang, paniniwalaan, at magkaroon ka ng mataas na desire na iyong maging buhay. Amen? Ang Biblia, hindi lamang pangkaraniwang aklat. Hindi lamang yan naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ang buong Biblia mismo ay salita ng Diyos. Amen? At yan, lahat ng nakasulat dyan, ang lahat ng nakasulat dyan ay nasulat sa ikatututo natin. Sapagkat bawat pagbasa mo ng aral na matatagpuan mo sa Biblia, nagdudulot yan ng kalakasan. At tinatamnan tayo ng kakaibang pag-asa. Kaya lahat ng merong matapat at talaga nag-uukol ng maraming oras na pagbabasa ng Biblia, hindi mo basta-basta maibubuwal yan. Matitibay ang buhay niyan. Kaya salamat sa Diyos at wala kang gagawin kundi pakaibigin mo ang Biblia. Ang Biblia ay kompleto yan, complete and final. Hindi na tayo nabubuhay sa espekulasyon. Ang buhay ng isang tunay na Kristiyano, hindi hula-hula. Hindi tayo naghahaka-haka. Ang buhay natin ay may katiyakan. We live by the revelation of God. Kaya nga sabi ng Colossus 2 verse 8, mag-ingat kayo sa mga aral na hindi naman nasasalig kay Kristo. Babasahin ko mga kapatid. Sa Colossus 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral na hindi naman nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Ang Biblia, walang ibang itinuturo kundi si Jesus. Mula sa Genesis hanggang Revelation. Sabi nga ng John 5:39, aral kayo ng aral ng Biblia, saliksik kayo ng saliksik ng banal na kasulatan, sa pag-asa ninyo na diyan yung matatagpuan ng tunay na buhay. Ang lahat ng yan ako ang itinuturo, sabi ng Panginoong Hesus. Ayaw nyo namang magsilapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. Kaya dapat, habang tayo'y nagtatagal, habang tayo'y nagkakaroon ng interes sa salita ni Lord sa Bible, higit tayong nagkakaroon ng pagkaunawa at pagkakilala ay sa Panginoong Hesus na itinuturo ng Biblia. Amen? At tayo rin ang makikinabang yan. Sa Isaiah 45:19, ang sabi, lahat ng salita ko
ay sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko ay hindi inililihim. Hindi ko pinahihirapan ang Israel sa paghanap sa akin. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag kung ano ang tama. Nasa salita ni Lord, lahat ng ibig matutunan, ibig malaman ng tao, sapat ang Biblia. Ang sabi nga ng 2 Timothy 3:16, ang lahat sa salita ni Lord ay mayroong hininga ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ni Lord ay mula sa langit. Diyos mismo ang nangusap niyan. Ang Diyos mismo ang may akda, ang author. At yan, ang salita ni Lord ay lahat ay kapaki-pakinabang para sa pagtuturo ng katotohanan. Kasi ang mga natanggap nating mga aral, bata pa tayo, medyo magiway. Hindi matatag, walang matibay na pundasyon. Batay lamang sa mga kwento-kwento ng mga matatanda. Pero ang salita ni Lord, yan ay matibay, kaya nga nakasulat. Kailangan iti-treasure mo mabuti. So, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Kasi marami tayong aral na tinanggap na batay lamang sa mga tradisyon. Isinasagawa ng mga matatanda nung araw, at saka kwento-kwento, nakarating sa panahon natin, akala natin ngayon, yun na yung tama. Pero wala naman palang batayan. Hindi naman kasalanan ng ating mga matatanda yun. Kasi wala pang Biblia nung araw. Kaya sila yahatulan, ayon lamang sa matuwid nilang pamumuhay. Pero tayo, tandaan mo, sa panahon natin, nakahayag ang kumpletong Biblia. Buo yan. Buo yan. Bukod sa Biblia, ang lahat ng mananampalataya, bata man o matanda, mahirap, mayaman, lahat tayo ay mayroong banal na espiritu. Nasa sa atin na ang salita ni Lord, nasa sa atin pa ang kanyang banal na espiritu, at tandaan mo, lahat ng mananampalataya ay mayroong patutuo ng Diyos sa kanyang puso. Ano ba ang patutuo ng Diyos? Yung patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya wala tayong excuse. Wala na tayong maidadahilan. Kailangan matuto tayo. Ano ba ang settled? Sabi ng awit 119:89, your word is settled in heaven. Maraming itinatag si Lord sa ating buhay na walang katiyakan. Forever, O Lord, your word is settled. Settled sa langit, matatag, maasahan, at maging sa lupa, ganun din. Maasahan din. Kung naasahan sa lupa, pagka sinabing settled, ibig sabihin, nakafix na yun, naka-establish na. Una, kay Lord Jesus, kay Jesus, tumanggap tayo ng kahariang hindi nayayanig. Isang kaharian na hindi nayayanig. Kay Jesus lamang matatanggap yan. Amen? Samantalang dati, ang faith natin, uuga-uga. Pagka ang daming question, tayo, alam natin yung Elohim. Yung Elohim, plural yun. Let us make man in our image. Merong ama, merong anak, at merong banal na espiritu. Kaya nga pagka binasa niyo yung 1 John 5:18, pinahintulot ng Diyos na makaalam tayo, makakilala sa tunay at buhay na Diyos. At ang tunay at buhay na Diyos, walang iba kundi si Jesucristo. Kaya tayo ngayon, kahit na anong question ng mga ibang relihiyon, hindi tayo natitinag. Hindi tayo nakikialam sa kanilang pananampalataya, pero yung ating faith, hindi mo rin maiibo yun. Amen? Sabi nga ng John 14 verse 1, sabi ng Panginoong Hesus, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ano yun? Hindi mo pwedeng hindi tanggapin yan, nakasulat lahat yun. Tangi kay Jesus lamang may kapayapaan. Hanggat hindi mo natatanggap yung kahariang hindi nayayanig na walang iba kundi si Jesus, magiging magulo buhay mo. Lalo na ang iyong buhay espiritual. Ang sabi ng John 16:33, sinasabi ko, sabi ng Panginoong Hesus, sa daigdig na inyong ginagalawan, diyan kayo nabubuhay, maraming tiisin yan. Marami talagang pagsubok diyan. Pero wag kayong mabalisa.
lahat ng yan ay napagtagumpayan ko na. Sinasabi ko ang lahat ng ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong pakikipag-isa sa akin. Amen? Kaya matibay, may pundasyon. Kaya kahariang hindi nahayayanig. Your word is settled in heaven. Kaya kung wala ang Biblia, wala hanggang ngayon. Litong-lito pa rin tayo, ang daming tanong, ang daming alinlangan, ang daming kabalisahan. Kasi yun mismo pinaka-mayor sa ating buhay, walang katiyakan, yung ating buhay espiritual. Pero ngayon, hindi na tayo nabubuhay sa basta relihiyon, kundi relasyon sa ating Panginoong Hesus. Bagamat napaka-importante na mga religious activities. Pero kapag ka ang tao wala kay Jesus, pati yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga pananalangin, ginagawa niyang pagsamba o pagsisimba o anuman, yung kanyang mga pag-awit, yung kanyang mga pagkakaloob, lahat yun walang pundasyon. Lahat may question. Ginagawa mo lamang yan sa sarili mo. Pero salamat ngayon, dahil sa salita ni Lord, kahit na ang ating mga paglilingkod sa Diyos, lahat matibay, matatag. Sa ating pagsamba, hindi na tayo sumasamba sa hindi na tayo nangangailangan ng nakikita ng mata. Alam natin na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sapat sa atin na ang Diyos mismo ay sumasa atin, na ang kanyang Espiritu ay nasa puso natin, na kahit saan tayo nandun, kahit sa sulok-sulok ng bahay natin, nakakasamba tayo, nakakapanalangin tayo sa Diyos. Amen? Ano yun? Malayang buhay. May pundasyon, matatag. Sa ating pagpupuri kay Lord, hindi natin ina-ascribe kung kani-kanino ang ating pagpupuri. Kasi ayaw nating ibahagi kahit kanino man yung pagpupuri at parangal na dapat ay sa Diyos lamang. Hindi pwede yun. Ang buhay ng isang Kristiyano, paghanga at pagsamba, pagsamba at paghanga. Kaya maraming gawa si Lord sa ating buhay para tayo maging palahanga sa kanyang mga gawa. Para sa ating pagpupuri, wala tayo bang iisipin, babanggitin, kundi yung mga kabutihang gawa ni Lord. Yun ang tunay na praise and worship. Amen? At sa ating mga pananalangin, hindi na tayo basta-basta nananalangin ng wala sa puso at isip. Hindi na tayo nananalangin ng basta-basta mga memorized prayer. Hindi rin tayo nagbabasa. Kasi ang ibig ni Lord ay mutual communication. Hindi lamang siya ang nangungusap sa atin, kundi tayo man ay nangungusap sa Kanya. Mutual yan. Amen? Sa pamamagitan ng ating pagkaalam sa Kanyang salita, naiintindihan natin ang ibig ipagawa ni Lord at tayo man nangungusap rin kay Lord. Tuwan-tuwa ang Diyos doon. Amen? Kasi ang ating Diyos ay nagpakilala sa atin bilang tatay natin. Kaya nakakahiya na lalapit ka sa tatay mo tapos yung panalangin mo scripted, binabasa mo, anong klase yun? Kaya makita yung makatotohanan, isip-isipin mo yun. Lalapit ka sa tatay mo, meron kang hihingin, tapos yung sasabihin mo, binabasa mo, anong klase? Nawa ay matuto tayo dyan mga kapatid. Maging mataimtim, hindi lamang basta mapanalanginin, kundi maging mataimtim sa pananalangin. Ang pananalangin, yan ay kapangyarihang mula sa Diyos mismo, upang tayo ay malayang nakakadulog sa trono ng kanyang biyaya, na kung saan ang lahat ng ating pangangailangan tinatagpo ng Diyos doon sa panahong kailangan natin. Kaya huwag kang mag-atubili mga kapatid. Kung yun ngang mga rebelde, mga masasamang tao, kapag ka dumadalangin, hindi matanggihan ni Lord, tayo pa. Kaya salamat sa Diyos. At sa ating pasasalamat, mapag-alala tayo ngayon. Kahit na yung mga nakaraang biyaya ni Lord, inapilit natin inaala-alala. Si Jacob nga, sabi ni Jacob, ang pagkakilala niya sa Diyos, Diyos na nangalaga sa akin, mula nang ako'y isilang hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya na mula nang siya'y maging tao, lahat ng tinatanggap niya, pagkain, lahat ng mga proteksyon, lahat ng mga pag-iingat sa kanya, Diyos lahat ng kumikilos. Bagamat nandun yung kanyang magulang, pero kinikilala niya na ang Diyos ang lahat ng kumilos. Dawa, ganun din tayo.
Wala tayong anumang tatanggapin, malibang ang Diyos ang nagkaloob. Pati trabaho mo, kapatid. Hindi kung kanino mang galing yan. Hindi yung karanasan mo, hindi yung galing mo. Kaya ka may trabahong maganda ngayon. Kaya may trabaho dahil sa ating Diyos, Diyos ng kalangitan. Wala tayong anuman. At hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil nangangailangan siya ng atumapan sa atin. Kasi ang Diyos ang nagkakaloob ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay. Amen? So, hindi lamang tayo mapagpasalamat, kundi naging tayong maalalahanin sa lahat ng kilos ni Lord. Sa ating buhay mismo, personal. Ano ba ang settled? Ano ba ang pinatatag ni Lord sa ating buhay? Nung araw, gawa ka ng kung ano-ano mga bagay, nasa pag-asa mo na yun ang makapagliligtas sa'yo. Samantala ngayon, nung maintindihan mo na sa simpleng pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay sa krus. Sinabi kong simple kasi ang tagal-tagal nang nangyari pero hindi natin ngayon, kailan lang naman natin tinanggap. Napakasimple pala ng pagliligtas ni Lord. Hindi mo pala kailangan pahirapan ng iyong sarili. Kaya ngayon may katiyakan ka settle yun sa iyong buhay na kay Jesus ligtas ka. Iniligtas, patuloy na inililigtas at ililigtas sa future. Yun ang kaganapan na kaligtasan. Pero habang buhay ka sa mundong ito, patuloy tayong iniingatan ni Lord. Amen? Pero ligtas ka na. Walang Kristiyano na hindi ligtas. Pagka sinabi mong hindi ka ligtas, winawalang kabuluhan mo ang pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay sa krus para sa iyo. Amen? Yung ating citizenship. Lagi nating, minsan nakakadama pa tayo ng parang inggit doon sa mga pinagpapala ni Lord, materially, financially. Minsan nababanggit mo na parang sila lang ang anak ng Diyos. Samantala ngayon, kahit walang laman yung bulsa mo, kahit hindi naman na bago tirahan mo, pero yung pagiging anak ng Diyos settled sa'yo. Amen. Hindi ka naghahanap, hindi ka na naging palahanap ng mga material na bagay, kahit pinansyal, sapat sa'yo na ikaw ay kabilang sa kanyang pamilya. Dahil kay Jesus, kay Hudyo, kay Hentil, kapwa tayo nakalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Hindi na tayo dayuhan, kundi tayo ay mga kababayan ng mga hinirang. Tayo ay kabilang sa sambahayan mismo ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya kung tayo man ay Pilipino, tayo ay mga citizens of heaven. Bagamat tayo mga Filipino citizen, pero tayo ay mga tagalangit. Kaya hindi ka gaanong nag-aalala kasi yung buhay natin tiyak sa lupa at maging hanggang langit. Kaya nga sabi ng mga awit, sino pang aking hahanapin? Sa langit man o sa lupa, sino ang aking kailangan? Kung ang aking puso at kaluluwa ay nangihina man, wala akong ibang kailangan, kundi ang Diyos lang. Nakuha nyo, ano yan? Magiging buhay na buhay sa iyo ang mga bagay na yan. At tanda mo, lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo, kabilang doon sa tinatawag na universal family. Bagamat tayo'y kabilang sa Comfy family, napakaliit na bahagi lamang yan ng pamilya ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki. At sino man, hindi pwedeng magsabi na sila lang ang ligtas kahit na malaki pa simbahan mo. Kasi mas malawak ang pamilya ni Lord na hinuhubog niya upang kasamahin niya sa langit. Nakuha nyo, yung tawag doon ay mga Christians. At napakarami noon mga kapatid sa buong mundo. Hindi lamang ikaw. Kahit pagkalaki-laki ng simbahan mo, kung hindi ka naman nakapokus kay Kristo, hindi mo siya tanggap bilang Panginoon, tanging tagapagligtas at nag-iisa mong Diyos, hindi ko na alam. Ayaw kitang hatulan. Magbasa ka ng Biblia. Huwag kang umasa lamang sa itinuturo ng pastor o sino mang mga teacher. Ang mahalaga, ikaw mismo bumabasa ng Biblia. Para, sabi kanina ng aking binanggit, lahat ng salita ko ay sinasabi ng hayagan. Ano man sa layunin ko ay hindi inililihim. Sinasabi ko ang buong katapatan. At kung ano ang tama aking inihahayag, sabi ng Diyos sa Isaiah 45:19. Kaya hindi pwedeng ikaw ay hindi nagbabasa ng Biblia. Kailangan basa-basa, pakinig. Kay Kristo,
Tangi kasi salita ng Diyos ang pwedeng magbigay sa atin ng bagong buhay. Ipinanganak tayong muli at ibinilang na kanyang mga anak, hindi dahil sa gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Salita ng katotohanan na mananatili magpakailanman upang tayo ay matangi at maging kakaiba sa lahat ng mga nilalang. Kaya kahit nasa mundo ka pa, ang isipan at puso mo, para ka nang nasa langit. Nakuhin po, hindi na mahalaga ngayon ng mga pakitang tao. Hindi na mahalaga ngayon sa'yo yung mga pagtutuli o anumang mga rituals. Ang mahalaga ngayon sa'yo, yung bagong pagkatao na nakikita sa pamamagitan ng pananampalatayang mayroong gawa. Amen? Kapag ang mabuting gawa, hindi nakakapagligtas yan. Pero once na ikaw, natiyak mo sa sarili mo, na ika'y ligtas at meron kang bagong pagkatao kay Kristo, hindi pwedeng hindi ka makikitaan ng mga mabubuting gawa. Yan ang bunga. Nakuha niyo po? Tanda mo, yung pagkaalam na tayo ay para sa Diyos, matatag yan. Ang sabi ng Romans 11:36, sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Kasama tayo doon. Tayo ay para sa Diyos. Nilikha ng Diyos, ginagamit ng Diyos, at para sa Diyos. Kaya salamat sa Diyos sa mga konting aral, pero natatag na pundasyon ng ating buhay. Manalangin tayo. Salamat po aming Ama, at kahit po may ikli ang aral, andyan po ang iyong banal espiritu na patuloy na kumikilos at gumagalaw, hindi lamang sa mga tagapagturo, kundi lalong higit sa mga tagapakinig, upang ang pagkaunawa ay dumaloy. Salita mo po ito, O Lord, pinagkaloob mo sa mga taong kinasihan ng banal espiritu. Kaya ngayon po, Lord, kami na nagkakaisa sa espiritu, patuloy mong nililiwanagan. Muli mo po kaming binusog ng awit 119:89 and awit 119:96. Salamat po sa mga mensaheng ito. Purihin ka sa kahariang hindi kayang yanigin ng ano pa man bagay sa sanlibutan. Napakabuti mo po, O Lord. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. 2 Timothy